So mga idol, kumusta naman tayo? So, panibagong vlog na naman tayo mga idol. So kung mapapansin nyo mga idol, nasa tabing ilog ako. So ang content ko yung mga idol, ituturo ko sa inyo ang paraan ng pagsasara ng sapa. Kung mapapansin niyo ito ilog. Yan. Siguro kalimitan sa mga probinsya, lalo dito sa Quezon province, may mga sapa. So kalimitan sa mga ibang mga idol, hindi alam yung pagsasara ng sapa gamit ang lambat. So ibig sabihin, lahat ng pumapasok na isda, hipon, alimango sa mga sapa, tulad dito mga idol, ay pwede mong mahuli na gamit mo lamang yung simpleng lambat, yung kahit yung ginagawang duyan. So pakita ko ngayon mga idol ngayon ang simpleng pagsasara ng sapa gamit ang lambat. Yung kahit yung duyan mo lang na ginagamit pag ikaw natutulog, pwede mo siyang gamitin panghuli ng isda at alimango mga idol sa mga sapa na pinapasok ng tubig dagat. So pakita ko mga idol ngayon ang paggagawa ng pagsasara ng sapa. Yun ay sa mga sapa lang na pinapasok ng tubig dagat, tulad dito mga idol, pakita ko sa inyo. Yan, ito mga idol. Yan, halimbawa tulad nito, sapang ito, ayan. Yan, tulad ng sapang ito. Yan, pasin nyo mga idol, yan. Ito, sapang ito, pwede kang makahuli ng alimango dito, alimango, hipon, isda. Gamit lamang ang isang lambat na, yung simple na ginagamit na sa duyan. Tulad nito, halimbawa ito mga idol, yan, ilog yan. Lahat ng napasok diyan, pumasok sa sapang ito, hindi mo na mahuhuli mo sa pamamagitan ng sasaran mo ang sapa. Simple mga idol, papakita ko sa inyo ang halimbawa. Yan, tulad dito mga idol, ito ay pinapasok ng alimango, itong sapang ito. Yan, alimango, hipon, isda. So lahat ng isdang galing sa ilog, na galing din sa dagat, ay pumapasok sa sapang ito. Kaya ang gagamitin natin dito, ipapakita ko sa inyo ay kung paano magsara ng sapa gamit ang simpleng lambat. Yan, ito mga idol, pakita ko sa inyo. Yan mga idol, dito ipapakita ko sa inyo ang pagsasara ng sapa. Doon sa sinasabi kong simpleng lambat lang ay makakahuli ka ng alimango, hipon, isda doon sa mga sapa na pinapasok ng tubig, alat. Ngayon, bago ko muna gawin ito mga idol, mayroon lang huhulihin ako dito na dalag. Bago natin gawin yung panggagawa, yung pamamaraan ng pagsasara, may hulihin lang ako ditong dalag dito. May nakita kasi akong dalag. Pakita ko muna sa inyo kung paano huhulihin yung dalag. Yan, huhuli natin mga idol yung dalag dito sa nakita ko. So, gagamitin natin ito, yung dalag. Ay, huli mga idol, huli. Ay, nakatakas. Nakatakas mga idol. Nakatakas. Beto pa pala. Yan, huli. Laki mga idol, laki. Ay. Wala. Wala. Nawala mga idol, nawala.
So wala mga idol, hindi natin nahuli. Yan, bali hindi ko nahuli mga idol yung dalag. So nakalpas. Masyadong madulas. So tuloy ko na lamang yung pagsasara ng sapa kung paano ito ginagawa. Yan. So bali ito mga idol ang gagamitin kong pinaka props. So ito ang ginagamit na kalimitan sa pagsasara ng sapa. Kalimitan dito ibinabakod laang sa mga bakuran, sa mga bahay, sa mga probinsya. Pero ito pwede rin gamitin sa panlalakaya, sa pamamagitan ng pagsasara ng sapa. Tulad dito mga idol, yung sapang ito, sasarahan natin to. So gamit nito. Gamit mo lang ito mga idol, mga stick. So ipapasok mo lang sa ilalim ito. Sa ilalim, ilalatag mo to. So papakita ko sa inyo halimbawa. Yan. So simulan natin mga idol. Yan, ito lambat. So kung paano sasara natin ang sapang ito. Kalimitan to mga idol ay hindi alam ng mga nasa probinsya. Pero pag ito napanood nyo, meron kayo makukuhang aral sa akin mga idol. Yung para ng panlalakaya na gamit lang ang lambat. So tatalian mo muna ang dulo niya. So yung dulo. Yan. Kasi nagamit ko na kasi ito sa pagsasara. Ayan, dulo. Tataliin mo to. So mga idol, dulo nito. Yan. Tapos tali mo siya dito sa parting kung saan pwede mong itali. Halimbawa dito mga idol. Halimbawa, tali mo siya dito. Yan. So kuha natin sa pagpanali. Yan ito mga idol. Ngayon, yung saan naman ang itatali mo, yung isang dulo naman. Ang dulo naman itatali. Yan, ito naman itatali mo mga idol, ito. Ito naman eh. Yan. Para itali mo na sa parting padulo. So ito sa gagawin ay sa panahon hindi pa tumatahib mga idol, kumbaga low tide pa. Yan. Kumbaga ikakana. Yan, ito. So papakita ko dito para kita nyo. Yan. Ito mga idol. So kakabit na natin. So ito yung kinakabit sa panahon hindi pa tide mga idol, doon sa low tide pa. Yan. Kumbaga ikakana. Yan. Itatali mo yung pinakadulo nito. Yung dulo. Yan, ganito halimbawa. So wag mo matipahin, bawal lang ito mga idol. Ganito na lang. Oh, yan. Ngayon, pagkatapos nito mga idol, yung pinakailalim, pakita kong ilalim. Yan. Yan, ganito ang itsura niyan mga idol, ganyan. So kapag wala pang tubig dagat, ganyan, isasara natin yan. Yan, dito tayo. Yan, papakita ko ang halimbawa. Yan, ganyan mga ito mga idol. So ang ilalim niyan, lalagyan natin ng pasak na kawayan. Yan, ito yung sapa. Yan, papalagang muna ng pasak na kawayan. Yan, ito mga idol. Kasi dapat ang ilalim nito, so pasakan mo ng kawayan para hindi anulin ng tubig. Tulad nito, halimbawa pag ganito. Kasi halimbawa lang to mga idol. Yung tunay yung ginagawa, dapat mas mahaba pa dito ang gagamitin nyo. Ayan, tulad nito, nasa ilalim. Ngayon, ibabaon mo ito. Dito sa ilalim, ibabaon mo. Ayan. Baon. Ayan. Halimbawa lang to mga idol. Ayan, babaon mo. So hanggang doon mula sa dulo. Pag ganun, lalagyan mo ng pasak ng ilalim. Ito pa ang pangalawa. Oh. Papasakan mo to. So assuming na nalagyan na natin ng pasok ang ilalim nito, hindi na matatanggal ang ilalim mga idol. Ang pangalawa mong gagawin ganito. Papakita ko sa inyo. Yan. Kung mga idol, ang kasunod mong gagawin once na ang ilalim nito ay may lagay ng pasak. Yan, wala pang taib ano. Naririto ang pasok ng tubig pag ganito ang pasok ng taib, yung galing dagat. Ang gagawin mo, tatanggalin mo yung tali hanggang sa dulo. Yan, tatanggalin mo to. Yan, alisin mo to.
So ang gagawin mo, dito sa mga manlalakaya lang, mga idol, sa mga probinsya, irorolyo mo ito. Rolyo. Yan, rolyo. Halimbawa lang ito mga idol kumbaga. Itong pinakamabilis lang na paraan para matutunan nyo. Yung sa mga walang alam na gusto ring manlakaya. Yan, irorolyo mo to. Yan. Yan. So, nakarolyo na mga idol, ano? Iintayin mo dito ang pasok ng tubig, dagat. Kumbaga narito ang galing sa ilog. Papasok dito ang tubig ng dagat sa loob ng sapa. Itong nakarolyong ito, tatabunan mo siya ng putik. Yan. Putik. Oh, putik to mga idol, putik. Putik. Yan. So, halimbawa mga idol, assuming na natabunan natin to ng putik. Kasi dapat hindi kita, ito yung lambat na to, hindi kita ng isda at ang alimango na may lambat na nakarolyo sa gitna ng dadaanan nilang tubig. Ngayon, pag ito'y tumataas ng tubig, ito mga idol, pag ganito, bawa na tayo galing dito, pag ganito ang tubig, at ito'y may tabo, may harang na, iintayin mo siya yung pinakamalaking taib niya, intayin mo yung taib niya na malalim, yung babantayan mo siya mga idol, kailangan yung ilalim may pasak para hindi maanod. Ngayon, pag ito'y malaki ng tubig, lampos tao na, so ito gagawin mo mga idol, bigla mo siyang itataas. Yan, halimbawa ganito. Bigla mo siyang itataas at saka itatali muna uli ang dulo. Yan. Ganito. Yan. Halimbawa ito Pero ganito talaga mga idol. Tatali mo. Yan. Kaya, ang ibig sabihin nito, lahat na pumasok na isda na paganto, at ito ay siyempre ang isda sumasama sa taib. Ngayon, pag humihibas na, ang isda, hipon, alimango ay sumasama rin sa pagbaba ng tubig pag nahibas. Pero once na naitas mo na yung lambat, sa panahon isda at alimango na doon sa loob, pagbalik nila ng ilog, hindi na sila makakabalik ng ilog. Bakit? Kasi harang na ng lambat. Ngayon, mga doon, ang gagawin mo lang, hihintayin mo ang pagbaba ng tubig, yung paghibas, yung low tide. Ayan ito, bumababa ang tubig. So, ibig sabihin, lahat ng pumasok na hipon, alimango, isda, huli mo na dito, nandito na lahat. Kasi naharang ng lambat na ito. Ito mga idol ay gawain ko dito sa probinsya. Na yung iba maral hindi pa nakakaalam. So, ngayon, pag ito yung matututunan mo mga idol, yung simple lambat, pero mas magandang lambat na gamitin mga idol, hindi kulay green. Kasi dito, parang takot ang hipon at isda, hindi napasok. Ang pinaka-the-best na gamitin lambat sa pagsasarang ganito, sa loob ng sapa, ay yung kulay brown o kaya itim. Ito na may sample ko lang. Ang gamitin nyo yung lambat, itim, para hindi kasi takot ang isda, takot sa mga colorful. Tulad dito, green to, takot. Bakit ako mga idol? Bakit ako sa inyo? Yan. Yan, ganito yan mga idol. Ayan. Yan, ito, nakaharang. Kasi halimbawa, imagine natin, malaki na ang taib. Ang tubig ay hanggang dito na ang tubig. So, ibig sabihin, pag lahat ng pumasok na isda doon paloob doon, lahat na pumasok na isda na galing dyan, paghibas niya, babalik na uli, dadaan dito, pabalik dito. Yan. Pabalik. So, kaso ang problema, habang tumababa ang tubig, ay sila may harang na. So, nandito, bumababa ang tubig. Hanggang sa makita mo na kung ano yung mga isdang pumasok, alimango, huhulihin mo lang dyan sa loob. Yan dito mga idol, dyan. Dyan sa loob, huhulihin mo lang dyan. Kung nagkataon mga idol na maraming huli, maraming pumasok, ay marami kang mahuhuling isda at alimango. Yan. Yan mga idol, hanggang dito na lang. Salamat sa konting pagbabahagi ng salam sa panonood dito. Once na napadid naman ito, dun sa mga taong may mahihilig sa panlalakaya mo, especially dun sa mga probinsya, na may mga sapa, na yung sapang yung pinanlalakayahan, tulad dito sa sahan. Napasok ang alimango, hipon, isda. Subukan nyo ito mga idol, itong video kong ito, may matututunan din kayo na yung paghaharang ng sapa, gamit lang ng simpleng ginagamit lang ito sa pambakod lang sa may bahay, sa mga bauran. Pwede yung paggawing panlakaya. Ito. Sarahan nyo yung sapa at may mahuhuli kayo, parang mag-aantay ka lang ng hibas.
at may huli kayong isda, limang, may pang-ulam na kayo. O simple mga idol, ganito kasi ang buhay na panlalakaya na pinagkakalibangan ko din. Minsan nakakahuli rin ako ng magaganda, alimang, hipon. So napapagperahan ko din mga idol. Sige, salamat mga idol, salamat sa panonood. Ito yung para ng pagsasara ng tapa. Sana may natutunan kayo. Sige, salamat mga idol, salamat sa panonood. Thank you.